ng bawat papuri na ibibigay namin at pagsamba na iaalay namin sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Let's continue to worship the Lord, to praise the Lord. Let's clap our hands, church. Hallelujah!
natin. Yeah, today is our second Sunday of the month. Today, meron tayong testimony. Yan. So, inaanyayahan ko po si Sister Aiza for testimony. Hello. Good morning po sa ating lahat. And I'm back. Thank you, Lord. Thank you, Lord, dahil safe travel at successful yung travel. So, ano ba yung testimony ko? Sabi ni Tita Gretel, kahit noon dalaga ako. Pero yung testimony ko yung present. So, yun nga po, na-deploy ako papuntang Malaysia, Singapore. Thank you, Lord, dahil God provides. Yung pag-alis ko po is own expense ko yun. So, hindi galing kay company. So, nag-own expense ako kasi dito kasi sa Pinas, wala na akong makuha client. Kahit mag-boosting or sa booth, wala na. So, sabi ko, kailangan ko talagang lumabas ng bansa, baka sakali. Sa ibang bansa, makakuha ko kasi andun na ako eh. Andun na yung mga OFW na may pera. So, yun, nag-own expense ako. And then, ito yung the day ng flight ko, ilang hours na lang kailangan ko nang pumunta ng airport. Nagmamadali ako kasi parang kulang pa ako sa preparation sa maleta. Tapos, habang nag-prepare ako, naduduhal ako, suka ako na, sabi ko, ano ba ito nararamdaman ko? Parang akong kinakabahan. Tapos naduduhal, sabi ni Bina, ano ba nangyayari sa'yo? Eh, itong feeling na to, first time kong maramdaman kasi nung nag-Dubai ako, hindi ako buntis sa atin, pinakabataan na. Kasi nung nag-Dubai ako, di naman ganito yung nararamdaman kong kaba. Kinakabahan ako kasi sa immigration officer. Pero syempre, pagdating namin sa airport, prepared naman na yung mga documents ko like COE, letter of guarantee, company ID, lahat. Prepare ko na. So, bago kami pumasok ng immigration, nag-pray kami sa labas ng immigration day. So, yun, yung boss ko kasi, Christian siya, born again. So, kahit ang daming tao, talagang nag-circle kami. Tapos nag-pray siya, lakas ng prayer niya. And then, yun na, pag pasok namin doon, so, grabe yung kaba ko. Tapos, may isa kami kasama na first time na umalis mag-international travel. So, na-expect ko siya yung magigisa ng immigration officer. E di, ako yung medyo panghuli. Nauna na yung boss ko, nauna na yung isang ka-work, okay na sila. Magkatabi kami nung immigration officer ng bago malis. Di pag bigay ko ng passport, good morning sir, ganyan. Wala kay kasi, pero inaasahan ko gusto ko sana dun sa window lane ng babae. Kasi parang feel ko mabait yung babae. Eh kaso, nag-break siya. Sabi ko, ano ba yan? Dito ko manatapal sa lalaki, mukhang masumungit. Hindi, ito na. Sabi niya, saan ang punta mo? Malaysia. Pag gagawin mo doon, we-meet pa namin yung mga business partners namin, mga marketing partners. Ganyan. Tapos, ito po, ito yung COE ko, tsaka letter of guarantee. And then, sinek niya. Sabi niya, oh, mag-Singapore ka pa. Sabi niya, opo, sir. Meron din akong ipapakitang, may dala din akong letter of guarantee tsaka COE. And then, sabi niya, pagdating mo ba sa Malaysia, kukuha ka ng visa o doon ka nakuha ng visa? Parang nililito niya ako. Kasi yung mga immigration officer, IO, parang daw sila, mga psychologist daw, mga nakarata. Mga ganon. So, nililito niya ako. Sabi ko, ha? Meron bang visa Malaysia at Singapore, sir? Di ba alam ko wala? Binalik ko yung tanong sa kanya. Tapos, inulitan naman niya, edi pagdating mo doon, kukuha ka ng visa o doon ka nakukuha ng visa pagdating mo doon? Sabi ko, wala po. Hindi ako kukuha ng visa. Ginanong ko siya. And then sabi niya, ano gagawin mo sa Singapore? Sabi niya, may event po kami doon. And then, inano na pala siya ng katabi niya na, uy, magkakasama yung mga yan. May event sila doon. Pero hindi pa rin ako tinigilan. Tapos sabi niya, asan na yung mga invitation ng mga clients mo? Kasi diba, pag iba kailangan ng sponsor invitation. Sabi ko, hindi na po kailangan nun kasi sa dami ng clients namin, ano man, isa-isa ko silang hingin.
Hindi na kailangan, sir, kasi ano naman may event naman kami. Mas marami pa siyang tinanong, and then, huli niyang tanong sa akin, asan yung itinerary mo sa Singapore? Yung boss ko, hindi pa niya sinesend sa email ko. Buti na lang yung mga kasama namin, nung natapos sila, hindi pa sila umalis. Ako na lang natitira doon kasi yung isa kong kasama na bago, nakalusot na, hindi ako na lang naiiwan. Tinawag ko yung boss ko, tinitingnan, ma'am, itinerary daw. Kasi bawal mag-stay doon sa likod dapat pagtapos ka na, move forward ka na. Ayun, kinausap niya yung boss ko, tapos pinakita yung itinerary. Sabi niya, o sige, ikaw gagawin kong reference pag hindi to bumalik, ano ka na, damay ka dito, magkakaroon ka ng record. So yun, nung pinakita na ng boss ko yung itinerary namin, yun, nakalagpas na. So, sabi ko, grabe, yung kaya pala ako kinakabahan sa bahay kasi parang may mangyayari sa airport. So, sobrang stress ko doon sa I.O. na yun. Hindi ako nakatulog sa aeroplano. Ako lang hindi nakatulog. Sila lahat tulog na. So, ito na, pagdating namin doon sa Malaysia, okay naman yung place. Kaso itong si Malaysia pala, parang smoking city. Yung kakain ka sa labas, kumakain sila ba ng gyosi. Tapos, mga siguro, second day ko, third day. Napansin nung ka-work ko, sabi niya, pag natutulog ka, iba kang huminga. Sabi niya, iba daw yung paghinga ko. Umihilik ba ako? Hindi, iba yung ano mo eh. Sabi ko, siguro, baka sa mga nalaabay kong sigarilyo. Kasi bago ako matulog, talagang na-experience ko yung hirap akong huminga. Sabi ko, Lord, wag naman po kung mahirapan dito. Kasi nagkaroon na ako ng twice na nag-blackout, yung sobrang dilim ang paningin ko, tapos sobrang hirap na hirap akong huminga. Para ba akong inaatake sa puso? Parang gano'n yung feeling. So sabi ko, Lord, wag naman po. Ilang araw pa lang ako dito, ganito din nararamdaman ko. So yun, yung Malaysia hindi ganun kaganda sa akin sa punta ko kasi nga smoking city, tapos yung mga pagkain doon sa baba kasi namin daming mekos-mekos. Doon kami kumakain kasi nga mura. Siyempre dahil on expense, nagtitipid. So kami ng ka-work ko, hati kami lagi sa meal. Sa isang ulam, tapos order na lang kami ng extra rice, maghahati na lang kami. So ganun lagi yung rotation namin. And then, yun may mga na-meet naman kaming mga clients doon. So, doon sa Cyberjaya, mga mundo or lugar ng mga IT or mga computer people, gano'n. Ang laki pala ng sahod ng mga IT people doon. So, may mga nakausap kami na nag-work sa DHL na IT. Yung isa doon, nagpaparal ng doktor. So, wow, laki ng sahod dito kasi nagpapara siya ng doktor. So yun, move forward. Naging successful naman, nakaroon kami ng clients doon, and then yung Cyberjaya na yun, sa amin na pinahandle ng boss ko. And then, eto na, going to Singapore. So sobrang hirap ng pinagdaanan ko kasi daladala kong maleta, laki-laki, large size. So more than 20 kilos yun. Nag-bus lang kami kasi kung by airplane, mag-avail pa kami ng luggage na hindi nag-bus kami 5 hours. So, ganun pala doon. Pagdating mo ng kalagitan ng Malaysia, bababa ka, ta-transfer ka na naman ng another bus going to Singapore. Tapos, idadala namin malalaking mga maleta, buhat-buhat namin yan. Then, pagdating namin bago mag-exit ng Malaysia, kailangan, pag-akyat namin, dala-dala ulit namin yung mga luggages kasi pag once na hindi kasi namin pwede iman yun sa bus. Kasi pag once na na-hold ka ng immigration, hindi ka antay ng bus. So, kailangan dala-dala mo siya. Buhat-buhat mo siya. Ang bigat-bigat noon, more than 20 kilos. Hindi naman pwedeng, mga babae naman, puro kami babae, so walang tutulong talaga. Nakyat kami, punta kami sa immigration, tatak ng passport, then baba ulit. Saka yung luggage sa bus, tapos arangkada na naman yung bus. Pagdating na namin ng boundary ng Singapore, kunin na naman namin yung luggages, akit na naman kami sa taas. Tapos, kailangan mabilisan kasi iiwan ka ng bus talaga, hindi sila mag-aantay para sa'yo. So yun, tapos para naman, ibalik na naman yung luggages namin sa bus. And then,
ayun, pagdating namin dun sa Singapore, wala kaming cash nun eh. So, hindi ako nag-overspend sa Malaysia kasi ang hirap pala no, na mauna yung bansang mura yung currency kaysa yung ihuli mo yung mahal. So sabi ko, hindi, okay lang, hindi ako bibili ng mga ganyan. Kasi yung boss ko pala shopping. Sabi ko, okay lang, hindi ako bibili niya kasi meron pa nga Singapore na kailangan paghandaan. So pagdating namin doon, nagpapalit kami ng pera. Yung 1,000 pesos ko, pinapalit ko, 20 Singaporean dollars lang pala yun. Saan makakarating yung 20? Sabi niya, sige nga muna papalit mo para ano lang, kasi gabi na kami nakarating. Para lang may pangkain na ano. Yun naman pala, mura lang naman pala yung mga pagkain doon. Like $6, $5. So yun. So kinabukasan, pumunta na kami doon sa lugar ng mga puro Pinoy sa Lucky Plaza. So nagpapalit na ako ng mga natitira kong pera. So sabi nung nagpapalit ang changer, sabi naman ni changer, sabi niya, oh, ito na yung pera mo. Sabi ko, ang tawag kasi doon, Uncle Randy. Sabi ko, Uncle, please add $1 more. Sabi ko sa kanya. Baka mauto ko eh. Tapos sabi ko, because that's my 1 week budget. Sabi niya, no, that's only for 2 days. Sabi niya, sabi ko, itong pera ko to, pang 2 days lang, budget ko nga to pang 1 week. So, ginawa ko, dinivide ko siya per day. So, dapat, ang magagastos ko, hindi lalagpas ng 25 Singaporean dollar or 20, mga ganon. Kaya araw kaming kailangan bumili ng tubig, ang mahal-mahal ng tubig dun sa Singapore. Walang ganyan, yung mineral na blue. Yung mga 1.5, puro ganon. So, everyday, ganon. And then, yun ulit, bibili kami ng puro kong noodles. Pang-almusal namin para lang malagyan na yung chat namin. And then, ito na. Di syempre, pagdating ng event namin, Saturday, Sunday yon. Nakita ko, pagdating namin doon, uy, may pagkain, snacks, sabi, makakalibre tayo nito ha. E di, sinulit namin. Tapos may mga kape pa doon. Sabi ko, hala, sa sobrang sulit namin, sa isang oras, nakadalawang kape ako agad. Kasi, syempre, mahal yung kape doon sa labas eh. Sinulit ko na. Sabi ko, meron pa kayang dinner? Andun, may snacks na nga, nanghingi pa ng dinner, no? E di, after nung mga training na yun, paglabas namin, uy, may dinner! E di, nakalibre na naman ako, nakalibre na kami, nakasave kami ng pang-dinner namin. Ititatabi ko na yun, pambili ng pasalubong. And then, kinabukasan, ganun ulit. Sabi ko, ito makakatipid ako ng $10, siguro $15 kasi may pagkain na naman sa event. Yun, thank you Lord kasi akala ko ako lang yung walang client na pupunta. Kasi isa kong ka-work, may pupunta daw na 7. Yung mga in-invite ko, wala talagang nag-confirm. E di ito na, nung mismong araw na yon, yung friend kong kasama ko sa Dubai nun, doon kasi siya nakabase sa Singapore. Sabi niya, nagtawag siya ng mga client niya before yun. Sabi ng boss ko, ikaw pa yung in-expect ko na walang client, pero ikaw lang yung nagkaroon. Kasi yung isa kong ka-work, hindi nakapunta yung mga clients niya kasi nga, umuulan ng time na yun. And then, ayun, after nung event namin na yun, Monday, kinabukasan, kasi Wednesday release ko. Monday, pumasok na si Venice, and then, sa kalagitnaan ng klase nila, siguro mga 2 o'clock ata yun o 3. Nag-message yung teacher niya. So sabi niya, ma'am, si Venice, masama daw po pakiramdam. Sundin niyo na po dito sa school. So yung anak ko, nilalagnat na pala nung time na yon. Kasi pumasok siya, okay pa siya eh. Hindi na pagpasok niya, tapos yun, sumama din pakiramdam niya. Then yun, si Vin naman ang doon, ang bahala sa anak ko. And then ito na, kwento ko na, namasyal na kami kasi yun yung time na wala tapos na event namin, namasyal na kami na namasyal. And then, yung ka-work ko, may tita siya na nag-work doon. Dinala kami nung boss ko sa Mustafa, yung bilihan ng maraming mura daw chocolates, mga pasalubong pabango. Yung isa kong kaibigan, or ka-team, kasi ibang ka-team siya, naghahanap kami doon ng mura. Wala namang mura dito, ma'am. Akala ko may mga mura. Yung cart namin, ang laman lang doon kape. Wala man lang chocolates. Kasi ang plano ko, doon na lang bibili sa Lucky Plaza kasi mas mura doon.
di nakita nung tita ni Kay yung cart namin. So di habang nagtitingin kami nung kaibigan ko ng mga kung anong bagay doon, lumapit siya sa amin. Sabi niya, oh ito, pambili ng chocolates. Sabi niya, $20 kami. Sabi, uy, tita, sabi ko sa kanya, tita, nakakaya naman po. Pero syempre, gusto ko, ano muna ako, pakipot muna ako. Tita, nakakaya naman po. Pero sige po, kailangan na kailangan ko. Eh di yung kaibigan ko, nag-ikot-ikot na kami doon. Nakabili na kami ng mga chocolates, napuno yung cart namin. And then sumama din siya sa amin pabalik ng hotel. Nilibre niya kami ng dinner, di nakasave na naman ako. Tapos sabi niya, oh sige, magkikita tayo sa airport atayin niyo ako. So nung minatid namin siya sa bus, edi kami tatlo yung naghatid sa bus. Bago siya umalis, inabutan na naman niya kami ng pera. $10. Sabi ko, Lord, thank you po talaga. Hindi mo ako pinabayaan. May ginagamit ko, may papadala kang tao na mag-provide ng pangangailangan namin. Actually, okay naman, ayoko kasi mag-overspend talaga na yung budget ko, ayoko nang kumuha pa ulit sa bangko para pandagdag gastos. Kasi nga, siya own expense dapat. Para kasing negosyo, di ba, na mamumuhunan ka. So sa pamumuhunan mo, ayoko nang sumobra dun sa budget ko. So yun. Thank you Lord dahil nung araw nung alis namin, pinakain niya ulit kami. Kasi hindi na ako naglalabas ng pera. Sabi ko, tawa lang kami ng tawa kasi parang naawa ko sa sarili ko. Kasi sabi ko, parang sa Pinas, di naman ako nagugutom. Di naman ako ginagutom ni Bean. Pero dito nagugutom ako. Tapos yun, pinakain na naman niya kami sa airport. Sabi niya, kayong tatlo lang kasi tatlo lang kaming mga tao doon. Yung dalawa, boss yun. Kayong tatlo lang Tapos nilibre niya kami ng food tsaka drinks. E di ito na. Late na kami noon. So, kailangan pumunta sa boarding gate. Sobrang sobrang late na. Hindi pa kami bumababa sa immigration. Eh di paglagpas namin ng immigration, takbo na kami. Ang layo-layo pa ng tatakbuhan namin. Siguro papuntang Kaliwa ata yun. Papuntang gate dyan, papuntang Kaliwa. And then pagpasok namin doon sa boarding gate, wala nang mga nakapila. Dilakad ulit kami, pababa na ng eroplano. Pagdating namin ng eroplano, nakaupo na yung mga tao. Kumbaga kami na hinaantay. Mga gamit nila nakalagay na sa mga cabin. So, yun, thank you Lord dahil muntikan na kaming maiwan ng eroplano talaga. Di another gastos na naman. And then, isa pa sa papasalamat ko, yun nga si Venice, pinalab test ni Bean. Kasi akala namin may dengue. Kasi nga umabot yung kanyang temperature ng 39 point something. So yun, negative naman siya sa dengue. Okay naman yung CBC niya. Nagkaroon siya ng trangkaso. So, sobrang kaba ko noon na yung hindi ako makatulog nung araw kailan ba yun, nung Tuesday. Kasi para ako nagpuyat din, sinabayan ko si Vin ng puyat habang nag-work siya. O, kamusta na si Vinice? Check mo nga kung nilalagnat. Palagi nilalagnat si Vinice. And then, kailangan ko pa rin gumising ng maaga, 9 o'clock. 10 o'clock kasi nga yung broker ko, yung hinahandle kong broker, may client siya, so kailangan ko siya i-supervise. Nag-handle din po ako ng broker, tapos ako yung nagsusupervise nun. Kung ano yung kailangan niyang mga details or computation, kailangan ma-sell ko sa kanya, tapos siya na bahala doon sa client niya. Then yun, papasalamat ko lang kay Lord talaga kasi di ba last year sabi ko sa inyo, tamad ako, hindi ako nag-work masyado. So ngayon, dininig ni Lord yung aking panalangin. This year naman, parang feel ko magiging busy ako. Kasi bukod doon, yun nga, yung mga hinahandle kong supervise kong brokers, very active sila. Nakabenta yung isa kong broker noong nakaraan. And then, pangalawa, kami rin din yung mag-handle ng V-Ships Company. Yun yung agency ng mga seaman. Diba yung mga seaman mayayaman? Maraming pera. So, yun nga, 2,000 employees sila. So, tatlo lang kami ang mag-handle nun, di ba? Very,
sa amin yung malaking opportunity kasi sa dami naming agents sa SMBC, thousands kami, pero 3 lang kami yung mag-handle ng V-shifts. So yun, this March may family day, official nila kami, yung director, official kami papakalala na kami mag-handle sa kanila kung sino yung gusto mag-invest. And then, pangatlo, gusto ko lang ipasalamat din is yung anak ko, si Venice, na ang galing-galing ng anak ko mag-pray. Hindi siya yung pangtamad na pray na ang bilis ng take, tapos tapos na. Sa kanya kasi, paggabi, ang haba ng prayer niya, minsan sinasabi niya sa akin, Mami, ako nang mag-lead ng prayer. Gusto ko rin mag-pray kasi may gusto na akong sasabihin kay Lord. Hindi, Mami, bukas ka na ako nang mag-lead ng prayer. Hindi, habang nag-lead siya, ang haba ng prayer niya, lahat ng mga kailangan ipag-pray, sinasabi niya. Tapos yung mga words, parang pang matanda yung kanyang prayer. And then, sabi ko, Venice, ikaw na lang muna mag-pray kasi gusto ko muna mag-devotion, magbasa ako ng Bible. Gusto ko din, Mami. Hindi, meron kasi siyang pang kids Bible. So, yun. Pag nagbabasa ako ng Bible, siya din nagbabasa. Tapos, chinek ko yung kasi nakikita ko siya nagsusulat siya habang nagbabasa siya ng Bible. Sabi ko, ano ba yung sinusulat mo? Tapos nakita ko doon, ano ba yung mga gusto mong ipagpasalamat kay Jesus? Nakalagay doon sa, after nung mga verses doon, ano yung gusto mong ipagpasalamat? Nakalagay doon, thank you for water. May nakalagay doon, thank you for water daw. Thank you for your works. Thank you for mommy and daddy. Thank you for, for our safety. Ganon, marami siyang nilagay kung ano yung gusto niyang mga ipagpasalamat. So sabi ko kay Vin, Vin, good job sa ating dalawa. Kung paano natin ni-raise si Venice na yung nakikita niya sa atin na madasalin. Kasi minsan, pag sobrang pagod na, higa na kami, tapos sasabihin niya, di ba mag-pray ba po tayo? Minsan siya yung taga-remind namin. So yun, thank you Lord kasi yung anak ko at her age, talagang, na siya, ang galing niyang mag-pray. Tapos, hinahanap na niya yung mga word of God, kung ano din ganito, ganyan. So yun lang po. Thank you, Lord. Good news. He is. When we give, we are doing more than we know. Because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. What happens when we give? More than we could ever imagine. Give generously and discover what God can do because of you. Hello. Tayo po ay magbigay po habang ako ay aawit sa Panginoon. By human hands, you are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give.
Pag-pray po natin ang ating nalikom sa araw na to. Let us pray. Father God, thank you for your presence today and every day in our lives. Bless these tithes and offering to further your kingdom and glorify your name. Open our hearts, Father, to be more generous, reflecting your love. May our giving today be an expression of our strong faith in you. Yes. Thank you, Father, for the things that you have done in our lives. Yes. May you always be glorified. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Magandang tanghali po sa lahat. Alas 12 na. So, purihin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Purihin po ang Panginoon sa bawat isa. Yung testimony po ni Aiza ay nakapaloob din doon sa kinanta. No? Ang dahilan ng lahat ng sinabi ni Aiza, alam niyo kung ano ang sagot doon? Because God alone. Sabi doon sa kanta, you are God alone. Ang Diyos lang talaga ang pwedeng kumilos, ang Diyos lang talaga ang pwedeng maghari sa buhay natin. Ang kanya talagang plano. Dami tayong plano katulad nung message nung nakaraan, pero it is God alone ang siyang magdadirect sa buhay natin. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Can we bow down our heads? And let us put ourselves in the holy presence of God. Hallelujah. Aming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat, O Diyos, sa kabutihan niyo at sa katapatan niyo sa aming mga buhay, O God. Mula pa lamang kanina sa aming pagsimula, Panginoon, amin pong narinig, O Diyos, that truly, God, this is the day that you have made, O Lord. And we should have that joyful attitude, Lord, sapagkat ito nga po, Panginoong araw na ito, ginawa niyo to para sa amin, Panginoon, upang minsan pa naming maranasan ang katapatan niyo sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya naman, Ama, sa mga oras na ito, aming pinagkakatiwala sa inyo, O Diyos, ang inyong mensahe na nais niyong iparating sa aming Panginoon. Hayaan niyo, O Diyos, na maging bukas ang aming mga isipan, ang aming mga tenga, ang aming mga puso, O God, na maging handa kaming tanggapin ang inyong pong mga salita sa umagang ito, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, we allow only your Holy Spirit to dominate in this place, O God. Let your Holy Spirit move in the four corners of this room, of this church, O God. And we don't allow the spirit of yung kawalan ng gana sa pakikinig na yung mga salita. Espiritu ng antok, sinasaway kita sa pangalan ng Panginoong Jesus. I speak Jesus over the lives of each and every one of us. I speak Jesus over this church, over the hurts, over the lives of each and every one of us, O Lord. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Ama, na pinagkakatiwala namin sa inyo ang inyong mga salita, O God. Be our preacher today, Holy Spirit. Kayo po ang mangusap, kayo po ang magsalita. Just use me as an empty vessel, Father God. Salamat po muli sa inyo namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Lakpakan po natin ang Lord. Kahapon po ay nagdiriwang ang buong mundo ng Women's International Day. Yan, so babatiin ko po ang bawat women, ang bawat kababaihan, no? Although last year naalala ko meron pala tayong Women's Day, no? So na-mislook natin yon dahil nga yung ating coordinator sa ating mga programa ay nagpunta ng Singapore. So siguro extend na lang natin. Anyway, every month is month of the women in the church. Amen? Kasi hindi naka-limit doon sa kung anong buwan. Katulad po ng
ng Christmas. Sa mga Kristiyano, Christmas is every day. Amen? Sa mga Kristiyano, araw ng mga puso, araw-araw. Amen? So, tayo po ay dumako na sa mensahe ng Lord at ang oras ay 12:00 na. Anyway, 3 putahe po ang naghihintay sa atin, kaya bear with me. No, may maiksi lang naman ang mensahe, pero nung nakaraan kasi, last 2 message po, kung naalala nyo yung message ng ating pastor, series po yon. Okay? It's about God's purpose in our lives. Sino pang nakaalala? Lang nakaalala? Praise the Lord. So, ang mensahe po, dalawa po yun, series po yun. Una po is how to fulfill God's purpose in your lives. Naalala nyo na? Last Sunday po, ang pangalawang series is the hindrance or the reasons of not fulfilling God's purpose in your lives. Na-remind na kayo? Okay. So, ano ngayon ang take-away nyo doon? Yun to kasing take-away, nauuso to sa aming Bible study. Ano ba ang take-away? Take-away means the thing that you've learned or remember or you need to take action after having been presented. Itong take-away po sa Tagalogin natin ha, kapag kayo po ay pupunta ng handaan, pagkatapos anong ginagawa pag may tira? Ay siya, Sharon. Yan. Pagka, di ba po, pansin nyo po, pag may natira, yung pinakagusto nyo, yun yung iti-take out nyo, di ba? Di ba, sa dami ng tira, katulad nung nakaraan, may mga tira, ano yung binaon nyo, ano yung sinaron nyo, ganun po yung ibig sabihin ng takeaway. Kapag doon po sa pakikinig natin, dapat meron tayong naiuwi. Hindi yung uwi lang tayo, tapos na isang linggo, laban na naman, papasok na naman. Hindi po. Dapat po, sa bawat pakinig natin ng salita, meron tayong take away. Meron tayong natutunan. Meron isang bagay na dadalhin natin at alalahanin natin at may gagawa po ito ng aksyon. Nakuha niyo po? Amen. So doon po sa mensahe, habang nakikinig ako doon nung last Sunday, kapag kasi ikaw ay receptive ka sa salita ng Diyos, doon mismo sa preaching, makakagawa ka rin ng preaching doon. Kapag ang Holy Spirit ang nagtuturo sa iyo, sabi ko, maganda to sabi ko gano'n. So, ano po ang purpose ng Lord sa buhay niyo? Hindi ko po siya uulitin. But, may dalawa tayong choice doon sa mensahe ng ating pastor. Dalawa po ang choice natin. Nauna na pala yung title. Ito po yung choice natin. Kung i-apply po natin yung mensahe, ito po yun. Thy will be done versus my will be done. Versus means comparison. Kung-compare natin kung thy will be done o my will be done. Ano po ba ibig sabihin ito? Ang ating pong verse ay matatagpuan sa Luke chapter 22 verse 41 to 44. Babasahin po natin. Pwede po ba tayong tumayo, tanda ng ating paggalang sa salita ng Diyos at sabay-sabay po nating basahin ang salita po ng Diyos sa Luke chapter 22 verse 41 to 44. Sabay-sabay po natin. He withdrew about the stones through beyond them, knelt down and prayed, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po ay umupo at mananatili tayo sa presensya ng Lord. Palakpakan po muna natin ang Lord. So this is the scenario. Ito po yung ang konteksto po dito ay nung bago po i-crucify si Jesus. Bago po siya ipako sa cross ay ito yung scenario. Okay? Kasi si Jesus, alam niya po na ito yung mangyayari sa kanya. So aralin natin ano po ba ang fundamental truth about thy will be done. Ano daw po ang fundamental po, ibig po sabihin, it is an essential part or basis po sa Tagalog po ay kahalagahan o pangunahin. Ito yung pangunahing katotohanan patungkol po sa sinasabing thy will be done. Ano po ba ang ibig sabihin nung sinabi ni Jesus? O ano po ba ang prinsipyo behind this
sinabi ni Jesus that thy will be done. Una po is total submission. Sabi po dito, despite his anguish, Jesus submits to the divine will, completely obeying God's plan. Anguish po, ibig pong sabihin, sobrang paghihirap. Kasi alam niya na ipapako na siya, so hirap na hirap ang kanyang kalooban. At ang sabi pa nga dun sa binasa natin, ang kanya, dahil sa hirap nung nagpray siya, tumulo yung dugo na yung lumabas yung pawis ni Jesus. Ganun po katindi. So sabi doon, yung sinabi niya na thy will be done, masakit po yun. Masakit po yun para sa kanya. Pero dahil nga gusto niyang gawin ang kalooban ng Diyos, ginawa niya 100%. Kapag tayo ay sumunod, tayo ay mag-submit sa kalooban ng Diyos, hindi po pwede yung 50%. 50%. Kailangan 100. Total po. Sa mga panahon, kapag dumating ka ba doon sa panahon na nahihirapan, kasi dito si Jesus, actually hirap na ang kalooban niya. Nahihirapan siya. Dahil kung hindi siya nahihirapan, bakit lumalabas yung dugo bilang pawis niya? Hindi lang siya lumuluha, kundi dugo na yung lumabas sa kanyang katawan dahil sa matinding pighati na kanyang naranasan. Ikaw kaya, kunyari ikaw, alam mo na bukas operahan ka na. Diba parang kinakabahan ka? Katulad ni Aiza, yung kinabukasan flight niya na. Pag may mga big events sa buhay natin, di ba medyo kabado tayo? Ito po, hindi lang po to big event. Mamamatay po siya dito. Iko-crucify siya. So, grabe ang kanyang pighati. Pero sabi niya, Lord, let thy will be done. Ito po yung ibig sabihin. Kaya po sa buhay natin, kapag dumating po tayo sa punto na parang nahihirapan na tayo, sasabihin pa ba natin na, Lord, ganapin niyo po ang kalooban niyo sa buhay ko. Siguro questionable yun sa atin. Pero tayo po ay magpapatuloy. Sa present times natin, ang sabi kasi doon kanina ni Jesus, sabi niya, Lord, kung posible lang, take this cup away from me. Ano po ba ibig sabihin ni Jesus? Nung sinabi niya, alisin niyo tong sorrow sa aking Panginoon. Sa kapanahonan na yun, alam niyo yung salitang bikinimen? Alam niyo? Baka naman. Siguro sabi ni Jesus, Lord, baka naman pwede mong kunin itong magaganap sa buhay ko. Pero sabi niya, kaya lang, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Nakuha niyo po? Amen. Si Jesus, as human, medyo nakiusap pa siya, Lord, baka naman pwede, hindi na lang maganap. Pero sabi niya, ganun pa man, hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban mo. Nakuha niyo po? Next. Pangalawa pong prinsipyo is prayer in adversity. Ano pong ibig sabihin dito? Jesus, amidst extreme suffering, He teaches us to seek God in the most difficult moments in our lives. Sa mga panahong sobrang hirap, anong itinuturo sa atin dito? Go to God in prayer. Kaya kanina sa bata pa, marunong na mag-pray. Sapagat ang prayer po is training yan sa atin. Hindi yun para magaling kang mag-pray, para pag pinatayo ka, hindi po. Prayer po is a training, lalo na sa mga anak natin, bata pa, turuan natin mag-pray because when the time comes na dumanas tayo ng mga pagsubok sa buhay, meron tayong kakapitang panalangin. Amen? When the adversity comes, we have to pray God the more na lumapit tayo sa Kanya. Amen? Kaya mahalaga po na alam natin, tinuturo natin, nakikita sa buhay natin kung paano tayo manalangin. Ang panalangin po ay itinuro po ito ni Jesus sa kanyang mga disciples sa Matthew chapter 6, 9, verse 2, 13. Ito po yung the Lord's Prayer. At natakil na po din namin ito kagabi. Doon sa verse 11, sabi doon, give us today our daily bread. Doon po na pag-usapan namin kagabi, bakit tinuro ni Jesus na daily? Bakit hindi sinabi ni Jesus na, ba't hindi tayo mag-pray ng Lord, give us our bread, our provision for the whole year, for the whole 2025. Bakit po? Bakit sinabi ni Jesus na give us today our daily bread? Because Jesus wants a daily fellowship with us. Amen. Jesus, gusto niya yung day by day dependence. Amen. Nakuha niyo po? Araw-araw nakadepende ka sa Diyos kasi kapag pupunuin na ng Lord ang bangko mo ng 1 billion for the whole 2025,
alam ko na. Meron na ako doon. Safe na yung pang-aral ng mga anak ko. Safe na yung bahay namin, bayad na. But God wants more than that. Gusto ng Diyos, araw-araw nakadepende tayo sa Kanya. Amen? Kaya itinuro niya that give us today our daily bread. Araw-araw lang, Lord. Nakadepende tayo sa Kanya araw-araw. Nakuha niyo po? Palakpakan po natin ang Panginoon. Next, number 3. Trust in the Father. Ito po yung prinsipyo ng nung sinabi ni Jesus na thy will be done. Despite fear, Jesus trusts in God's love and sovereignty over His life and mission. Ito po ay maitutulad natin yung childlike faith. Yung trust ng isang anak sa kanyang tatay. Alam niyo po, nauso po ngayon sa mga reels or sa mga TikTok, pagising daw ng mga kabataan ngayon, anong unang sigaw? Ha? Ma! Ano? Anong ulam? Nauso yan, no? Tapos ginawa na nila ng kada gising, alam niyo itong mga youth, yung mga kabataan, kahit hindi na ganun kayot na matutulog kayo, pagising nyo, anong sasabihin nyo, ma or pa, anong ulam? This is a kind of faith na dapat meron tayo, na matulog tayo, pagising natin, Lord, ano na naman ang aming kakainin sa araw na ito? Hindi literal na kakain ng kanin, but Lord, panibagong katapatan nyo naman ang maranasan namin sa araw na ito. Ito yung, alam niyo po yung mga bata, example po, si Noah, nung lumabas kami, nagpunta kami doon sa gusto niyang magpabili ng balon. Nung nabili na namin yung balon, grabe, ang saya, gumawa pa siya nag-TikTok siya, na yung balon, tuwang-tuwa siya. Minsan ganun tayo eh. Kapag may hiningi tayo, hindi mo naman inisip kung yung hinihingaan mo, may pera yan eh. Alam nyo ba na kapag humingi kayo sa parents nyo, ma, may kami ha, meron kaming babayaran sa school, tinanong mo ba ang mama mo kung may pera siya? Ganun po ang pananampalataya. We ask God through prayer. Hindi na tayo nag-iisip, ibibigay kaya ito sa akin ng Lord? Wala tayong ganung kaisipan, di ba? Because we trust God. Amen. Alam ko na pag nagpe-pray ako, Lord, alam ko na sasagutin niyo ako, Panginoon, katulad ng isang bata. Yes. Yung bata po, hindi po yan siya nagsasabi na, pagluto mo ako, Daddy. Pagising mo, may almusal ka na, may pananghalian ka na, may hapunan ka na. That's the provision of God. Kaya yung mga anak, si cellphone lang, tapos, walis-walis ng konti, pero alam nila na nagpo-provide. Pero hindi nila alam na may budget pa kaya itong parents ko. Wala silang ganong kaisipan because they trust their parents. Same dito si Jesus. Hindi niya na-connection because he trusts his Father. Nakuha niyo po. Kaya sabi niya, let thy will be done. And the last, number 4, facing pain with faith. Jesus doesn't avoid suffering, but faces his destiny by faith. Pwede naman sanang iwasan niya na hindi siya mag-suffer, pero ayaw niya dahil gusto niyang ganapin ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Katulad ni Job. Kilala niyo si Job? Sino nakakilala kay Job? Yan. Si Job yung kapitbahay niyo? Hindi, joke lang. Si Job po, isa siya sa matuwid na lingkod ng Diyos sa Old Testament. At kung babasahin niyo po ang kwento ni Job, sobrang mayaman siya, ang ganda ng kanyang mga anak, ang lawak ng kanyang ari-arian, pero minsan sinubok siya ng Diyos, tinanggal lahat sa kanya. Ari-arian niya, mga anak niya, iisa lang ang tinira sa kanya, yung buhay niya. Pero yung nag-iisa niyang buhay, sinubok pa ng Lord, binigyan pa na ng sakit. Alam po ba, mula ulo hanggang talampakan, meron siyang boils. Meron siyang mga pigsa o natumupo sa kanyang katawan at sobra siyang nahirapan. At ito naman ang kaibigan ni Job, imbis na makatulong, dinagdagan pa nila yung kabigatan ni Job. Kaya sabi ni Job, pagkatapos nito, sabi niya, when God has tested me, I will come forth as gold. Pagkatapos nito, I will come forth as gold. Bakit yun nasabi ni Job? Kasi po, ang
isang ginto. Pakitaas nga ng kamay ng may ginto. Ayan, yung may ginto, yan. Alam niyo ba yung ginto na yan? Hindi naman ganito ang ginto eh. Hindi ganito ang ginto. Ang ginto po ay marumi, bato yan siya na nasa mga lugar, especially sa Middle East, meron daw isang doong bundok, sa Ninang, na sa mga bato, meron daw isang bundok doon na parang tinitibag nila, may proseso po sa paggawa ng gold. Okay, ang process po, maiksi lang, sabi doon, ang proseso para makagawa ng magandang alas is crushing, kinakrush, dinudurog, tapos minimix, then iniinit, pinapadaan sa apoy yung tapos meron pa silang tinatawag na oxidation and separation. Siniseparate yung impurities. Yung mga ibang minerals, mga iba kasi para lumabas yung gold. Ganun po ang ating pananampalataya. Minsan, nakakaranas tayo ng dinudurog tayo, no? Para matanggal yung impurities sa atin. And we will come forth as gold. Ang ganda ng hikaw mo. Yan. Ganun yun. Ibig sabihin, dumaan ka sa ganung pagsubok, nung lumabas, nung nalampasan mo yun, napakaganda ng iyong patotoo bilang isang mananampalataya. Amen! Palakpakan po natin ang Lord. Kaya naman po, yun yung thy will be done. Yun yung ganapin mo, Lord, ang kalooban mo sa buhay ko. Pero, sad to say, maraming mga tao ngayon, mas gusto nila yung kanta ni Frank Sinatra. I'll did it my way. Alam niyo na. Hayaan niyo po nabasahin ko yung isang phrase doon sa kanta na yon. Sabi niya doon, I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Marami na pong namatay kumanta ng kantang ito kasi my way nga. Ewan ko bakit kaya may spirit itong kantang ito. Sa tuwing kakantahin ito, may nagsasaksakan. Bakit kaya? Anyway, hindi natin yung pag-usapan, but sa buhay natin, parang mas madali yata yung ganito, no? Yung I will do it my way. Madali lang kasi kung sa kanilang nung kalooban mo, Lord, ito muna sa akin, uunahin ko lang, but mind you mga kapatid, meron pong danger yung salitang my will be done. Yung ako na lang muna, Lord, ako muna ang masusunod. 3 things. Or, bago po ay, the best example po ng tao na gumawa o ginawa niya yung sarili niyang kalooban ay si Jonah. Si Jonah po, alam ko, kilala niyo na, no? Okay? Ito po ay matatagpuan sa Jonah chapter 1, verse 1 to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed to Tarshish to flee from the Lord. Ito po yung kwento ni Jonah na nung tinawag siya ng Lord ay, sabi ng Lord, pumunta ka sa Nineveh, sa English, Nineveh. Okay? Pumunta ka doon dahil ang mga tao doon ay makasalanan. Ang Word of God, the Word of God came to Jonah. At sa buhay po natin, the Word of God came to us sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng mga preaching na ating natanggap. And sa verse 2 po, ito po yung pagkatawag sa bawat isa sa atin. Ang tawag po dito, Great Commission. Go, sabi ng God kay Jonah, go and preach. And this is the same commission that Jesus wants for His church to accomplish. Sa Matthew chapter 28:16, ang sabi doon, go and make disciples, yung laging paulit-ulit na tinuturo sa atin sa discipleship. Go and make disciples. Go and make disciples. Hindi po sinabing go at magdala ka ng mga maraming members, but ang sabi ng Bible, go and make disciples. But Jonah ran away. Sabi niya, ayaw niya. Pinapapunta siya doon sa Nineveh, pero pumunta siya sa Tarshish. Alam niyo po ba yung Tarshish? Okay.
Okay, ang Nineveh po ay iyon po yung bandang Iraq. Pero saan po nagpunta si Jonah? Pumunta po siya ng Tarshish papuntang Spain. So kung titingnan po natin, ito yung pinapapunta siya doon, pumunta siya doon, at it's 1,500 miles farther away. Ganun kalayo. Dito ka pinapapunta sa Dasmariñas, pumunta ka ng Muntinlupa. Parang ganun, no? Ganun. So anong mangyayari kapag sa buhay ni Jonah, anong mangyayari kapag gawin natin ang sarili nating kalooban? Anong ibig sabihin? Next slide please. What will happen when you go against the will of God? Ano bang mangyayari kapag salansanin natin ang kalooban ng Diyos? Dito po sa verse 1 to 4, anong nangyari nung hindi sinunod ni Jonah ang utos ng Diyos? The Lord, sabi dito, then the Lord sent a great wind on the sea and such a violent storm. Nagpadala ang Diyos ng unos, bagyo, at hindi lang basta bagyo, violent, yung grabe, galit na galit. Okay, ano po ang application nito sa buhay natin? Kapag nag-disobey tayo sa Lord, sometimes God will send storm in our lives para ipaalala sa atin na, whoops, hindi na yan kalooban ko, anak. Nakuha niyo po? Amen. Amen. God's intervention through the violent storm as a means to confront Jonah's disobedience. Means lang yun ng Lord. Hindi naman ibig sabihin nagpadala siya ng storm para runurin si Jonah, di po ba? Hindi po nagpadala ang Lord ng pagsubok sa buhay natin para pahirapan natin, but yun ay intervention ng Lord kasi may mga bagay na pala tayo na na-disobey. Sometimes, the storms disrupt us. Inaano tayo, ano ba yung disrupt sa Tagalog? Parang nililiglig ba tayo? Parang ginigising ka. Gumising ka nga kasi tulog na tulog ka eh. O sino dito mga natutulog? Baka padala tayo ng storm ng Lord. Kasi gusto ng Lord gising ka. Amen? Number 2, anong mangyayari when we go against the will of God? Number 2, the domino effect. Ano pong ibig sabihin nito? Sa verse 5, ang sabi po dito, all the sailors were afraid and each cried out to his own God. Kanya-kanya na sila tawag sa mga Diyos-Diyosan nila. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below the deck where he lay down and fell into the deep sleep. Wala lang sa kanya, natulog lang siya doon. Okay? Si Jonah po ay nag-disobey. Pero yung mga taong kasama niya doon sa boat, sila yung natatakot. Ano pang application nito sa buhay natin? Kapag isa sa inyo ay mag-disobey, hindi lang kayo ang mahirapan, but the people around you will be affected. Example lang ha, yung isang miyembro ng pamilya ay nag-disobey. Ang buong pamilya mo, yung kasama mo doon sa boat. Ang ibig mo sabihin ng kasama sa boat, yung people that surrounds you, mga kaibigan mo, kamag-anak mo, o yung pamilya mo mismo. Kapag nag-disobey ka, apektado ang pamilya mo. Alam mo ba yun? Akala mo hindi nila alam. Kapag nag-disobey ka sa Lord, affected ang mga magulang mo, affected ang mga kapatid mo. Sabi doon, natatakot din sila, yung kasama ni Jonah, natakot sila. Kaya meron pong domino effect. Akala mo, ako lang to. Wala naman kayong pakialam kapag mag-disobey ako sa Lord. But mind you, kapag nag-disobey tayo, apektado ang ating buong sambahayan. Nakuha niyo po? Sabi nga ng kasabihan ng matanda, ang sakit daw ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Lalo na pag nagkaroon ng infection. Kala mo sa kalingkingan lang. Kapag nagkaroon ng infection, buong katawan affected. Iyon po yung tinatawag na domino effect. Number 3 and the last one is
ito din po yung tinakil namin kagabi. There will always be a consequence. Tandaan niyo po na sa paglabag natin sa kalooban ng Diyos, palagi pong may consequence. Ano ang maging consequence? Anong nangyari dito kay Jonah? So, ang ginawa nila, ay, sabi nila, ikaw palang may dahilan, Jonah eh. Nag-disobey ka pala sa God mo, kaya ang ginawa nila, tinapon nila si Jonah sa dagat. At alam niyo daw po ba na sobrang lalim daw, ito daw pong, itong lugar na ito, sabi ng mga Bible scholars, sobra daw lalim ng pwesto na yan. Kaya nung tinapon si Jonah, God is so gracious, nag-provide pa rin siya ng malaking fish. Sabi ng iba ay whale, but sabi ng Bible, big fish. Because God has a plan sa buhay ni Jonah. Kahit nag-disobey si Jonah, nag-provide pa rin ang Lord ng malaking isda para kainin si Jonah. For 3 days, 3 nights, nasa loob siya ng tiyan ng malaking isda. Sino sa inyo ang namalingki na sa mga talipapa? Yung sa mga isdaan? Di ba malangsa doon? Imagine nyo nga kung kayo si Jonah, nandun kayo sa loob ng tiyan ng isda, kung gaano kalangsa, kung gaano kaginaw, at kung gaano kalikot. Kasi yung, sabihin na lang natin whale, no? Big fish or whale. Sabihin na lang natin na 3 gabi ka doon, 3 araw, pag ganun-ganon ng whale, doon ka sa loob, pag hindi ka nagka-vertigo, ewan ko lang sa inyo. No? Sobrang hirap. Ano po yun? Ibig sabihin, consequence yun sa ginawang pag-disobey ni Jonah. But because God has a purpose, kahit anong nangyari sa buhay mo, mangyayari pa rin ang purpose ng buhay, ng purpose ng Lord sa buhay mo. Kaya, after 3 days and 3 nights, niluwa si Jonah doon sa land at doon, ginanap niya na ang kalooban ng Lord, ang inutos sa kanya ng Lord. Huwag na po nating hintayin na kainin tayo ng malaking isda para mamulat tayo. No? Sabihin nyo, sige lang Lord, disobey mo na ako ngayon kasi may nag-aantay naman na whale na sasalo sa akin. Sa ngayon siguro, mag-disobey mo na ako. Because God has a plan, talagang mangyari naman ang purpose ng Lord sa buhay ko. Pero, isipin nyo muna kung gaano kahirap yung 3 araw, 3 gabi. Kaya nabuo yung prayer ni Jonah doon sa loob ng tiyan ng malaking isda. Grabe ang kanyang hinagpis doon. At huwag na nating hintayin pa na mangyari sa atin. God is sovereign. His ways are higher than our ways. Minsan hindi natin maintindihan, bakit nangyari ito sa akin, Lord? Kristiyano naman ako, mananampalataya naman ako, bakit nangyari ito sa akin? Wala akong may sagot dyan. Ang sagot na sa salita ng Diyos, that God is sovereign. Ang kanyang ways, hindi natin kapamaraanan. Ang kanyang plano, hindi natin plano. Conclusion. Sana mag-sink in sa atin yung maiksing mensahe. At ang conclusion dito, God is in control, He is supreme. Tandaan po natin. God is in control, kahit anong mangyari, He is supreme. And if you unite yourself with the will of God, if you make it your purpose in life to do the will of God, then you are just as strong and just as permanent and secure as God's will. Circumstances will change. The world will change, but the will of God stands firm, enduring, and unconquerable, and you can just be like the will of God if you set your mind to do it. Ibig sabihin, dapat nakaset. Mindset ba? Mindset. Nakuha niyo po? Mindset lang na gawin ko ang kalooban ng Diyos kahit anuman ang mangyari. Amen? Yun lang po yung mensahe. Mindset. Lagay natin sa ating kaisipan, sa ating puso na kailangan kong gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay ko dahil ito yung plano ng Lord sa buhay ko. Amen? Ngayon, magtanong ka, ano ba yung sinasabi lagi na dyan na purpose ng Lord, kalooban ng Lord?
Ikaw ba, Madel, alam mo ba ang will ng God sa buhay mo? Bawat isa sa inyo, tanungin yung sarili, ano ba yung sinasabi? Ano ba talaga ang will ni God sa buhay mo? Saan natin matatagpuan at paano natin malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay natin? Saan? Sa Word of God, sa Bible. Basahin nyo, nandoon lahat ng instruction ng Lord how to live a life. Kunyari, single ka, meron doon, mamuhay ka ng righteousness, mamuhay ka ng kabanalan. Kapag ikaw ay bata, ikaw ay estudyante, kapag ikaw ay medyo may edad, kapag ikaw ay balo, kapag ikaw ay negosyante, lahat ang instruction nandoon sa Bible. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Bible? Bible be basic instruction before leaving earth. Bago ka aalis sa mundong ito, bago ka mamamatay, merong iniwang instruction ng Lord sa atin. Meron siyang manual na iniwan sa atin. Kapag bumili ka po ng washing machine or air conditioner, may kasama po yung manual para kapag nasira, meron kang titingnan, meron kang susundan paano aayusin. Yun po yung purpose ng Bible sa buhay natin. Not only Bible, not only reading the Bible, but living through the Bible. Mamuhay ka ayon sa sinasabi ng Biblia. Doon mo malalaman. Ngayon, kung hindi mo pa alam kung ano ang eksaktong purpose ng Lord sa buhay mo, kung hindi mo pa alam kung ano eksaktong kalooban ng Diyos sa buhay mo, nandun po lahat sa Biblia nakasulat. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po tayong tumayo at mananatili tayo sa presensya ng Lord. Hallelujah. 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 Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakaganda ng mensahe. Marami tayong take away ngayon. Amen? Siguro maliwanag na maliwanag ang ibinigay ng Lord sa atin. Napakagaling talaga ng ating Diyos. So, wag tayong tatakas sa kalooban ng Panginoon. Okay? Ngayon po, dinadala tayo ng Diyos sa lugar na ito to listen to His Word. Kasi ang salita niya talaga nakapaloob dyan ang maraming bagay para malaman po natin ang kanyang kalooban. Di po ba mga kapatid? Hallelujah. Kaya isik po natin ang kalooban ng Lord through studying His Word. Nandito po lahat. Pang bata, sabi nga ni Sister Greta, pang matanda, pang estudyante, okay, sa mga mayayaman, sa mga mahihirap. Kasi sabi ng Bible, I am the maker of the rich and the poor. Okay? So, lahat may instruction ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, wag natin sayangin ang ating panahon sa paggugol ng mga bagay na makamundo. The world will pass away, but my word will never pass away, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga bagay sa mundo ito ay maglalaho, but His word will remain. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Let's bow down our heads and let's pray. Kayo po ang nakakaalam. Ano po ba ang nais nyo sa Panginoon? Itanong nyo sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon that His will be done in our lives. Not our will, but His will be done. Many are the plans in man's heart, but it is the purpose of God will prevail in our lives. Ang dami-dami nating pinaplano. Katulad ko noon, ang dami-dami kong plano sa buhay. Pero ito pala ang gusto ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ako'y magpastor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. At dito po ako masaya. Dito po ako mapayapa. Dito po nagaganap ang parang hindi ko maipaliwanag sa inyo na kaligayahan, mga kapatid. Noong panahon, nag-aral ako ng culinary, may puhunan na ako na kulang-kulang 1 milyon. The more na iniisip kong magnegosyo, sabi ko, bakit ang gulo-gulo, Lord? Hindi ko maintindihan. May puhunan naman ako, natuto ako ng pagluluto. Sabi ko, Lord, mahirap. Nag-try ako ng pagluluto.
nag-online selling ako, na talaga, na-order lahat ang aking niluluto. Pero, napapagod ako. Matutulog ako, minsan hindi ako makatulog. Kasi iniisip ko ang kinabukasan, ano na naman ang gagawin ko? Ano na naman ang lulutuin ko? Laging, tawag nito, laging sale, ang tawag doon, laging nagkakaroon ako ng hindi magandang panaginip. Pero the more na iniisip ko ang maglingkod sa Panginoon, the more na iniisip ko na maglingkod sa Panginoon, mag-aral na salita ng Diyos, the more na nagkakaroon ako ng kapayapaan, the more na nagkakaroon ako ng kaligayahan. At ito na pala yun. At sabi ko, Lord, iiwanan ko. Willing ako, Panginoon, na isurrender ang lahat just to obey your will. Amen. Mga kapatid, maaring naandun ka din. Kaysa mga kabataan, nag-aaral kayo. But one day, kakaugnahin ka ng Lord. Okay, makakapagtapos kayo sa inyong pag-aaral. Sigurado yan. Sure. Kung hihilingin niya sa Panginoon. But one day, God will call you in the ministry. May panawagan kasi ang Panginoon eh. Maraming tinatawag ang Panginoon sa mga panahon natin ngayon. Ngayon, it's up to you kung i-disobey mo ang Lord. Ipupulfill ng Lord ang desire mo sa iyong buhay. Pero one day, meron siyang hihilingin sa iyo, iwanan mo na yan dahil mas masarap ang maglingkod sa akin. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Ngayon, unahin mo natin. Isipin po natin, mag-pray po tayo, Panginoon. Mag-pray tayo sa Kanya, Lord, not my will, but your will be done. Bibigyan ka ng Lord ng clarity. Bibigyan ka ng Lord ng clear vision of yourself. Meron pong vision na sabi ng Panginoon, in the last days, I will pour out my spirit and your sons and daughter will see visions and dreams. Yun po yung mangyayari sa buhay natin. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat. And as we pray, saliksikin mo ang iyong puso. Hilingin mo sa Panginoon na mangyari ang kalooban niya sa iyo. Lord, ano ba talaga ang plano mo sa aking buhay? Mayroon akong plano, Lord, pero ang sabi mo, ang layunin mo ang masusunod. Katulad ni Jesus, nag-pray siya, mahirap ang kanyang dinanas. Pwede nga niyang takasan ang lahat. Pero ang sabi niya, not my will, but your will be done. Lifestyle ni Jesus ang sundin ang kalooban ng Diyos. Minsan may nagtanong sa Kanya, Lord, kumain ka na ba? Sabi ni Jesus, meron akong pagkain na hindi nyo alam. Ang pagkain na sinasabi ko sa inyo ay tukdin ang kalooban ng nagsugo sa akin, which is God the Father. So in other words, kahit na alukin mo si Jesus ng literal na pagkain, hindi niya yan kakainin. Sapagkat sasabihin ni Jesus, ang aking pagkain ay ang tukdin ang kalooban ng nagsugo sa akin, which is God the Father. Tayo po ba ay merong ganong lifestyle? Nagtatanong ba tayo sa Lord, Lord, sa araw na ito, ano ba ang kalooban mo? Ano ba ang gagawin ko sa araw na ito? I want to glorify your name, O God, in my action, in my thoughts, in my words. Hallelujah. Magtanong tayo araw-araw sapagkat ipapakita din sa atin ng Panginoon ang plano niya sa atin, ang kalooban niya sa atin. At masarap, mga kapatid, ang sundin ang kalooban ng Diyos. Masarap. Sapagkat pag sinunod na natin ang kalooban ng Diyos, mapayapa tayo. Okay, huwag natin gayahin si Jonah. Okay, huwag natin gayahin si Jonah sapagkat masama pong consequence ang nangyari kay Jonah. Pero tinuruan siya ng Lord. At after that, na nag-disobey siya sa Lord at nag-repent siya, nakita natin ng pagbalik ni Jonah doon sa Nineveh, nag-preach siya boldly. At lahat ng tao ay nagsisi sa Diyos. Okay, so tinawag siya ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Salamat ng maraming Panginoon.
Napakaraming take away, Panginoon, ang aming natutunan at babaunin namin sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso, ang aming natutunan ngayon about Thy will be done versus our will be done. Or my will be done. Lord, maraming salamat sa mensahe, Panginoon. Itimo mo ito sa aming mga espiritu at kaluluwa, Panginoon. Araw-araw, bawat minuto ay maalala namin, Panginoon, na kung kami ay nakikipag-deal sa mundong ito, Panginoon, hindi namin makakalimutan, susundin namin ang iyong kalooban, Panginoon, sa anumang paraan, Panginoon. Mahirap man ito, Panginoon, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng kahirapan sa buhay, Lord, ay nais namin gawin ang iyong kalooban, Panginoon. Ilagay mo yan sa aming mga puso, Lord God. Turuan mo kaming sumunod katulad ng iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Kaya nga, Panginoon, dahil sa kanyang pagsunod, ang sabi po ng Colossians, itinumpak mo siya, Panginoon, sa lahat ng pangalan. At siya, Panginoon, ay higit pa sa alinmang pangalan, the name that is above every name, that every tongue will confess, that every knee will bow down at the name of Jesus. Yes, Lord, maraming salamat. Patatagin mo ang bawat isa na naririto, Panginoon, kung sila'y man nahihirapan, sundin ang iyong kalooban. Teach us, Lord, to do your will, sapagkat dito ang aming destinasyon, Panginoon. Sundin ang iyong kalooban, Panginoon. You are going to separate us from the world, O God, because you called us into your kingdom, O God. That's why let your kingdom come and let your will be done in our lives. As long as we live, O Lord, we pray na maghahari ka sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na tumawag sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, Panginoon, na magbibigay sa amin ng lahat ng pangangailangan namin, Panginoon, habang sinusunod namin ang iyong kalooban. Thank you, Lord, for your provision today. Thank you for the inspiration of your word through the preaching of the Holy Spirit, O God. Thank you, Lord, sa ginamit mong instrumento. We are blessed by your word, O God. We are not blessed by anything, O God, in this world, but we are blessed by your word, O God. Maraming salamat, aming Ama, sa mga oras na ito, Lord. I release right now your blessing upon blessing sa buhay ng mga kapatid kong naririto, Lord. Provide their needs, O God. Strengthen them if they are weak in the name of Jesus. We speak the name of Jesus over their trials, over their circumstances. We speak the name of Jesus over their sickness and disease. Right now, in the name of Jesus, be thou healed in the name of Jesus. Hallelujah. Your name, Jesus, is above every name. We cling on that name, Lord Jesus. We thank you. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus, for the deliverance. Thank you, Jesus, for the power to live victorious life in the name of Jesus. Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang church na ito, Panginoon. We believe, Lord, na tinawag mo kaming lahat dito sa PICCM, O God. We believe, Lord, that you have a purpose why you assemble us in this place, why you have given us this place. Hallelujah. We give you praise, Lord. We give you the glory and the honor. Thank you, Lord, for your purpose. Naririto kami, Panginoon, handang magkaisa, handang maghirap, handang magsakripisyo, because we are going to do your will, O Lord.
Maging liwanag kami sa lugar na ito ng town and country. Alam po namin, Panginoon, kaya mo kami dinala sa lugar na ito. Sapagkat maraming mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo sa lugar na ito. At ang lugar na ito, Panginoon, ay magniningning, Panginoon. Maraming tao, Panginoon, ang papasok sa church na ito. We declare that in the name of Jesus, Lord. Gagamitin mo kami as disciples. Gagamitin mo kami as instrument, O God, to preach the gospel to the poor, O God, to preach, to give liberty to those who are captives, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat, aming Ama. Dinadakila ka namin, pinupuri at niluluwalhati ka namin.